Ayan, pasensya lang mga kapatid, talagang naputol, as in nawala, at nag-automatic na si Facebook at kailangan ko nang tapusin. So magiging short part, at patapos na rin naman ho tayo, pero ayoko lang hong mabitin. At in short mga kapatid, ito lahat ng ito ay foundational. Not just for the LGBT issue. Pero ang punto ito, kapag kung ikaw ay may anak o may kakilala, kaibigan na nag struggle dito, saan mo sila dadalhin? Dadalhin mo pa rin sila sa otoridad ng salita ng Panginoon. At napakaganda kung ito magiging pundasyon ng mga bata. I know na merong ilang pamilya within the ministry of our church na meron silang nakikita sa anak nila na maaaring patungo sa ganitong direksyon. Napakaganda kung itinanim sa mga bata ang pagkilala sa Diyos, pagmamahal sa Diyos, at ang otoridad ng salita ng Diyos. At ito'y pwede nilang puntahan, balikan, at pag-aralan. At kapag mayroong mga katanungan, anuman ang issue, babalik at babalik sa otoridad ng salita ng Panginoon. So muli ho mga kapatid, nawa ang atin hong sadaling devotion ay naging blessing po sa atin. Pero nais ko na lang basahin sa pagko-close po natin. Nais ko na lang basahin ang 1 Corinthians chapter 6. If you have your Bibles with you, 1 Corinthians chapter 6 and verse number 9. 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Ang mga hindi daw matuwid ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At nag-enumerate, at hindi ito listahan to be an exhaustive list ng kasalanan, kundi mga partikular na kasalanan na maaaring talamak sa lugar ng Korinto. Anong sabi ni Pablo? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate. And this word effeminate ay pumapatungkol sa mga kabaklaan. And in a wider application sa LGBT. Nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. Ang mga ito daw ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos sa langit. So hindi lang yung pumapatay ng tao ang pupunta sa impyerno, maging yung mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, at nandito napapractice ng LGBT lifestyle. Hindi papasok sa langit. Kung sila ay magpapatuloy doon at hindi magsisisi. Pero ito yung mabuting balita sa verse 11. And such were some of you. Ganyan ang ilan sa inyo dati. Yung mga Kristiyanong nasa church at Corinth, yung iba doon dating idolaters. Merong mga Kristiyanong nahandun na dating adulterers, dating thieves, at merong mga dating LGBT na ngayon patungo na sa, take note the word, such were some of you. But ye are washed by the sanctified, but ye are sanctified by the but ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. How? Pwede bang makawala? Anong pag-asa sa mga taong gapos ng kasalanan kagaya nito, particularly sa atin ng pagsisimula sa LGBT? Ang pag-asa ay si Kristo. Pwede silang makawala sa ganong kalagayan at pwede silang maligtas. So muli mga kapatid, I hope nga na naging blessing, naging hamon, particularly sa ating mga magulang, na talagang bigyang pansin. At
I know, meron tayong mga kapatiran, nagsisipag, nagtatrabaho, yes, binababag ang katawan para makapaghanap buhay, para may pakain, para may pang-upa, para may pang-enroll, may pabaon sa mga anak. Purihin ng Panginoon, saludo ako. Pero wag nating papabayaan ang inutos ng Diyos na iukit sa puso nila ang mga kautusan ng Panginoon. Na iukit sa puso ng mga bata ang pananampalataya sa Diyos. Na ibaon sa puso nila ang pagmamahal sa Diyos. Para pag dumating man ang panahon na wala si nanay at si tatay, at dumating ang mga problema sa buhay, may nakaukit sa puso nila. Merong salita ng Diyos na babalikan nila. At yun ang magiging angkla nila sa mga bagyo na kanilang kakaharapin. So muli ho, gusto kong hamunin mga magulang, obligasyon ho natin ito. Seryosohin po natin. Bakit? Mananagot tayo. I believe na isa sa mga kasalanan na haharapin ng mga magulang sa Panginoon ay hindi lang kung sila'y nagnakaw o sila'y pumatay, pero isa sa mga kasalanan ay yung kanilang pagkaligta sa obligasyon na ituro ang Diyos sa kanilang mga anak. Parents, are we doing this? Isang magandang pwedeng paraan ay pagkakaroon ng family devotion, family worship. Talagang maglaan po tayo ng panahon na tipunin ang mga bata at tignan ang salita ng Diyos at ay pakilala ang Diyos. Hindi kailangang mahaba, hindi kailangan na kagaya ng pagpapaliwanag ni Brother Paul. Pero kailangan na tama, and then nahandun yung puso, talagang itinataas ang Diyos at tatanim yun sa mga bata. So muli mga kapatid, nawa ito'y naging hamon sa atin, nawa ito'y naging pagtuturo at pagtatama sa atin, nawa ito'y gamitin ng Diyos sa buhay natin. Love the Lord your God with all your heart, with all thy soul, with all thy might, and teach it to the next generation. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, salamat po sa mga paalala mo. Salamat po sa salita mo. Salamat po na meron kaming basihan. Salamat po na meron kaming tunay na Diyos. Ikaw na may lalang lahat ng bagay. Ikaw na soberano. Ikaw ang kinikilala naming may kapangyarihan o may karapatan. Ikaw na lumalang isang lalaki, isang babae. At ito ang disenyo. Ito ang dapat naming panatilihan bilang mga Kristiyano. Ano man ang sabihin ng kultura, ano man ang sabihin ng batas, o ano man ang sabihin maging ng damdamin, ang mananatiling otoridad sa salita. Nawa ang batas, ang kultura at ang damdamin ay ipailalim namin sa iyong salita. Panginoon, tulungan na pangunahan ng aking buong pamilya, ang aking asawa, ang aking anak, malapit sa iyo. Tulungan mo po ang mga ama ng tahanan. O mahabag ka po maging sa mga ina ng tahan. Patawarin mo po kami sa aming pagkaligta, sa obligasyon ito na inutos mo sa amin. Patawad po, O Diyos. Patawad po. Nagkukulang kami sa aming mga anak, sa aming pamilya, sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon. Biyaya mo ay sundin ng pagmamahal ang mga salita mo na ito. Purihin ka. Salamat. Ingatan mo kami. Ingatan mo po ang iyong mga anak. Mahabag ka po sa aming presidente, sa mga namumuno sa aming bansa.
Lahat ng ito ay sa iyo namin inihiling. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Muli mga kapatid, pasensya na ho. Paputol-putol yung atin hong time in the Word. Bago ko makalimutan, next week, may surprise tayo sa ating time in the Word. Lord willing sa Wednesday. Walang clue, hindi ko sasabihin kung anong surprise nga eh. So Lord willing, ay invite natin yung ating mga kapatiran. Next Wednesday, we'll have a good surprise sa ating time in the Word. At nawa, ay pag-pray natin yun at maging blessing po sa bawat isa sa atin. God bless po. I miss you all. I love you all. And ingat po tayong lahat. God bless po.